So kanina po habang nag-worship ay kinakausap ako ng Panginoon. Binubusog ako ng binubusog ng Diyos, pero habang ako po ay nabubusog, nararamdaman ko na gutom pa rin ako. So meron bang nakaranas ng ganon na habang nabubusog ay parang lalo pang nagugutom? So yun po yung personal na karanasan ko dito sa Aldersgate Empowering Conference 2025. Sapagkat habang nabubusog po ay parang nagugutom pa rin. Sapagkat sabi ng Panginoon na there's more, no po, hindi pa tapos yung ating Diyos. Meron pa siyang matinding gagawin. So nagugutom din yung mic. So tayo po ay manalangin. Pagamat pinag-pray na po ako, banal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa opportunity, aming Diyos, na maging tagapagdala ng iyong mga salita. Lord, use your servant to preach your message with power. Enable the people who are here today, O Lord God, to listen to your powerful revelation. Open our spiritual eyes, O Lord God, that we may be able to see your goodness and your glory. In Jesus' name, amen and amen. So palakpakan pa po natin ang ating Panginoon. So sa Grace po ay meron kaming Word of the Year, yung katatapos na taon, 2024. Pero alam ko pagpapatuloy ngayong 2025. So nasa screen po natin, ito po yung Word of the Year ng Grace the Christ-Centered Church, Level Up. Yan, pakibasa nga po ng malakas, Level Up. Sapagkat sabi nga kanina, double increase na po yung ibinibigay ng ating Panginoon. So salamat doon sa color na nilagay ni Brother Alex, Color of the Year daw po yan. Yung kulay na yan. Kanya kahapon, ganyan yung suot kong kulay ng damit. Sino ba nakasuot ng ganyang damit ngayon? Color of the Year. Sabi po ng ating kumparing Google. So hindi ko lang alam kung sino po yung nakabasa noon. So naniniwala po ako na itong declaration na ito ng Grace na dinadala ko dito ngayon ay nangyayari po sa Grace sapagkat sa biyaya o sa glory ng ating Panginoon ay nag-i-increase, nagle-level up, lalong-lalo na yung prayer intercessory ministry ng Grace the Christ-Centered Church ay talagang nagle-level up. So purihin po ang ating Panginoon. Ito yung patuloy na challenge ng Panginoon sa bawat isa ngayon na pagbalik natin sa ating mga kanya-kanyang mga ministries o mga local churches ay talagang gamitin tayo ng Panginoon para mag-increase, mag-level up yung ating pananampalataya, yung paglilingkod at maging yung iba't iba pang ninanais ng Panginoon. Amen po ba dyan? Sa kanya, hindi ko makakalimutan yung lagi kong sinasabi noon sa UFCTC na meron akong utang o meron tayong utang. Ano yung utang natin araw-araw? Yung improvement. So dapat araw-araw nag-i-improve tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin at maging sa mga ministries po natin. So narinig po natin yung iba't ibang mga message ng Panginoon. Alam ko po na nag-uumapaw na tayo ngayon. So for me, brothers and sisters, 2025 is the year of increasing glory or the season of increasing glory. Na habang ipinagpe-pray ko yung message na binibigay ng Panginoon, ito lagi niya sinasabi, 2025 is the season of increasing glory. So alam niyo po, sa Aldersgate Board, matagal na, siguro 2019, nung wala pang pandemic, nagkaroon tayo ng Empowering Conference dito. Nung nag-evaluate na kami, may nagsasabi, ito na yata yung pinakamatinding Empowering Conference ng Aldersgate. And then nung 2020, nung bago magpandemya, may nagsabi na naman, ito yung pinakamatindi
na pagkilos ng Panginoon sa Aldersgate Empowering Conference, and then nagpandemya, 2 taon na virtual, yun pa rin yung sinasabi, di ba, Ate Neneng? Ito yata yung pinakamatindi na ginawa ng Panginoon sa Aldersgate. And then last year, ay may nagsabi na naman yan, taon-taon ay napakatindi, pero ito yata yung pinakamatindi. At alam ko, may magsasabi uli ngayon, ito yung pinakamatindi na pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Because 2025 is the year of increasing glory. So marami pa sana akong sasabihin sa introduction pero didiretso na po ako doon sa title ng message ng Panginoon para sa ating lahat ngayon. Isa-summarize ko lang po yung lahat ng mga narinig na natin kasi pare-pareho naman ng mga revelation ang binigyan ng Panginoon sa puso. No po, ang title po ay, ganyan lang kasimple, manifest. No po, manifest. Doon sa, kinuha ko doon sa tema natin na stepping into God's glory. At yan ay nilalakaran na natin yung glory ng ating Panginoon. Nasa kaloob-looban na natin yung glory sapagkat nasa buhay natin ng ating Panginoong Hesus. Yung glorious presence ng ating Panginoon ay nasa ating lahat. Amen po? So sa mga taga-Grace, madalas ko pong sabihin ito, when God's glory is on the scene, everything becomes new. Amen po. So tingnan mo yung katabi mo ngayon, mukhang bagong-bago siya. Di ba? Mas malakas pa siya kaysa nung unang araw na dumating dito dahil na pagod sa traffic. Sa kahit napuyat na yan ay mukhang masarap pa rin gabi-gabi yung kanyang pagkatulog sapagkat yung glory ng Panginoon ay nagmamanifest sa bawat isa. Nabagamat gasgas na ito, madalas na nating naririnig sa ibang preacher na wala akong nakikita ngayon na mukhang pasas na naririto ngayon. Nanyo nga kung merong mukhang pasas dyan. So wala naman, hindi ba? Ano yung nakikita mo sa kanya? Mukhang? Yes, mukhang ubas na ubas sapagkat yung glory ng ating Panginoon ay nasa kanya. When God's glory is on the scene, everything is fresh. Everything is beautiful. Everything is colorful. No po, laging maganda yung makikita natin. Kasi meron ba namang yung glory ng Panginoon nasa Kanya, pero laging pangit na lang yung kanyang makikita, laging pangit na lang yung kanyang sasabihin, at laging yung kanyang declaration ay mga negative. So hindi po ganyan yung mga nag-Aldersgate at maging yung glory ng Panginoon na nasa Kanya. Tatandaan ko si Ninong Ambrose, naiyak ako doon sa, mahal na mahal po ako ng Ninong Ambrose sapagkat parang anak niya ako, parang tatay din namin siya ni Mirna. Totoo po na nung ma-lockdown kami ng 3 months doon sa United Arab Emirates ay talagang hindi pa siya marunong mag-messenger noon. Pero pinakukumusta niya ako sa pamamagitan ni Pastor Oliver Halos. Hindi lang siguro 3 beses sa loob ng 1 linggo. Kinukumusta, anong pangailangan nyo dyan? DS pa ako noon. Magsabi ka lang. Then natatandaan ko isang nag-preach siya doon sa Don Watts ng Grace, UMC pa po noon. Sabi niya, ang isang taong totoong nananalangin at nasa kanya yung Panginoon ay lagi ng maganda ang sasabihin niyan. Meron ba namang nananalangin lagi? Sabi niya na hindi maganda pa rin yung bibigkasin ng kanyang labi. Natandaan ko po yon. At amen. Amen. Sapagkat lahat po ng nasa buhay na kaloob-looban natin ay pinagaganda ng ating Panginoon. Kanya maging yung mga awit po ay puro pagpapasalamat. Napakabuti mo. Diba? Napakabuti ng ating Panginoon. Kasi yun yung nakikita natin, nararamdaman natin, nararanasan natin at pumapasok sa kaloob-looban ng buhay natin. So yun pong tema, yun pong verse na pagbabatayan ko po ngayon ay sa 2 Corinthians chapter 3. Actually, mula verse 12 hanggang 18, pero yung verse 18 na lang po yung aking babasahin. Yung una ay sa ESV.
At ganito po yung sinasabi, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. From one degree of glory to another. Di po ba? Nagle-level up yan. For this comes from the Lord who is the Spirit. Yes, mula ito sa ating Panginoon. Hindi galing sa kanino man yung glory na taglay natin ngayon. Kanya hindi yung glory ng mga preachers dito ang dadalhin natin pa uwi, kundi yung glory ng ating Panginoon. Dahil isa lang yung bida dito, walang iba kundi si Jesus. Yes, Jesus Christ. At sabi doon sa The Passion Translation, medyo mas mahaba yung sa Passion Translation, we can all draw close to Him with the veil removed from our faces. And with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. Reflect the glory of the Lord Jesus. We are being, kanina transformed, dito naman ay transfigured into His very image as we move from one brighter level of glory to another, paliwanag ng paliwanag. Diba? Huwag niyong tignan yung noo ko. And this glorious transfiguration comes from the Lord who is the Spirit. And then, pero ito po, dito ko po kinuha yung expound ko ngayon sa NIV. Ano po? At ganito yung sinasabi, and meron lang mga konting pagkakaiba, pero pare-pareho yung pinapahayag. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory. Wow. Are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ever-increasing glory. That's why this is the season of increasing glory. Babaha ng glory ng ating Panginoon. Amen? Kanya nung unang araw, sabi ko po, rumaragasa, God is good. Yes, rumaragasa. Yes, rumaragasa yung kabutihan, kagandahan ng Diyos at yung kanyang kaluwalhatian sa lugar na ito. At nung unang araw pa lang ay lumalangoy na tayo. Naranasan niyo yung paglangoy? Wow, amen. Gusto niyo pang lumangoy? Yes, sapagkat hindi tayo pwedeng magsawa doon sa glory ng ating, sa glorious presence ng ating Panginoon. Halos lahat ng mga nagsalita dito ay sinabi nila, I love this topic. I love the glory of our God. And also, I love the glory of our God. So brothers and sisters, 2 Corinthians chapter 3 verse 18 describes the Christian journey as a process of transformation into the likeness of Jesus Christ. Hindi ko na po papaliwanag, may mga paliwanag pa sana ako doon sa mga background nito, pero gusto kong magdumiretso na kaagad doon sa message. So process of transformation into the likeness of Christ. Sabihin mo, likeness of Christ. Yes, hinahamon tayo na talagang wala tayong ibang gagayahin, tutularan, hanggang sa maging kamukha natin ang ating Panginoong Jesus. So our text today, brothers and sisters, reminds us also that the highest goal, yes, the highest goal of our life is to be like Jesus. Yan po yung pinakamatinding goal ng buhay natin araw-araw. Huwag tayong lilihis dun sa goal na yan na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat gaano ka kaya kabuting ama o kalalakihan ng church kapag ang ginagaya mo ay si Jesus Christ. Gaano ka kabuting nanay, gaano ka kabuting asawa o lola kapag ang ginagaya mo araw-araw ay si Jesus. At gaano ka kabuting anak o estudyante, ano man, yung kinalalagyan mo ngayon, kung ang ginagaya mo araw-araw ay walang iba, kundi si Jesus Christ. Yan po yung challenge na binibigyan ng ating lesson. At be-bless natin ang Panginoon kapag nakikita niya na siya yung ginagaya natin. Brothers and sisters, when we become like Jesus, we manifest God's glory. Sapagkat nais ng Panginoon na
minamanifest natin yan. Pwede rin i-marites, di ba? Si Jesus. Magkatunog kasi, manifest, marites. So, kung meron tayong imamarites ay si Jesus na yan. So alam niyo po, sabi doon sa Cambridge Dictionary, siya nagbabasa ng dictionary pa rin niya. Google na lang, sa Webster Dictionary. Dati mga estudyante, nasa kanila library. Pero ngayon, wala na yatang mga library. Sa kanila lang. Sa cellphone na lang. So very high-tech na talaga. So sabi ng Cambridge Dictionary, manifest is the word of the year. Sa Google niya, para malaman ninyong totoo yung sinasabi ko. According to Cambridge Dictionary, ewan ko lang kung yung Miriam ay nag-agree sa kanila, saka yung Daniel Webster. So, manifest sapagkat, kanya pala, maging sa church ay madalas na sinasabi natin yung manifestation, di ba, of the Holy Spirit. Pero maganda sinabi ni Pastor Hiram nung unang gabi na ninakaw kasi ng mundo, hindi ba, yung salitang, yung manifest. Pero dapat ay tayong mga mananampalataya ay doon pa rin, according to the Bible pa rin, yung ating declaration doon sa manifest. So natanaw ko si Pastor Sharon, nalala ko po ang bishop kasi namin dito sa Aldersgate ay si Bishop Padang po. So talagang gusto ko rin i-honor si Bishop Padang, wala man siya dito ngayon. So dalawin po natin siya one of these days, board ng Aldersgate. So minsan iniiba yung definition, di ba, yung kahulugan. Katulad sabi ni Pastor Hiram, hiramin ko yung katulad na lang nung rainbow, biglang iba na yung pakahulugan doon sa rainbow. Samantalang, ang ganda-ganda kung yung rainbow na nakita natin doon sa Bible, yun ang ima-manifest natin bilang mga followers ng ating Panginoong Jesus. Amen po? So manifest means God is challenging us today to manifest His goodness or to manifest the goodness of God, to manifest the Word of God. Sapagkat ito ang mensahe natin ay yung salita talaga ng ating Panginoon. Si John Wesley, man of only one book, hindi ba? The Bible. At yun yung talagang minamanifest niya sa buhay niya noon habang siya nagpipreach. And also, we need to manifest the fruit of the Spirit. Then from Galatians 5:22 to 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So hindi ko i-expound yan, kundi nais ng Panginoon na talagang i-manifest natin yan sa buhay natin, na kaya nating mai-apply, activate, sabi nga ni Pastor Mina doon sa kanyang message, we need to activate yung power o fruit of the Holy Spirit, i-manifest natin. Brothers and sisters, we need to manifest the culture of the kingdom of God, not the culture of the world. Sapagkat ang tinutularan natin ay si Jesus, dala-dala niya yung kingdom message. At alam natin kung anong ibig sabihin nun. We should not compromise Jesus and the Word of God. Minsan kasi pwedeng may compromise natin yon kasi yung taong kausap natin ay takot tayo sa Kanya. Pero dapat katulad ni Pastor Mina, matapang tayo sapagkat ang ating ipinagmamalaki, walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi tayo ma-intimidate kahit kanino, lalong-lalo na kapag kasalita ng Diyos yung pinag-uusapan. So dahil kingdom culture yung dala-dala natin, mga kapatid, kahit nag-iisa ka na lang, na naninindigan doon sa tama, ay titindigan mo pa rin ito. Hindi mo sasabihin, sila ginagawa naman na, sila lagi namang late, magpapalate na rin ako. Sila naman laging puro hindi maganda yung tinitignan sa ministry. So, gagayahin ko na lang sila. Pero manindigan tayo. Maging sa mga opisina, hindi ba, napakasarap na manindigan doon sa tama
na pinagagawa ng Panginoon. Pinagpaalam ko to sa mami nung nag-testimony sa Grace, membro ng Grace, the Christ Center Church. Nasa Armed Forces of the Philippines siya at may isa sa mga young officers doon. So nitong magki-Christmas ay binigyan po sila ng mga nakasobre makapal. So sabi niya, technically, ay pwede kong tanggapin yon. But spiritually and morally, ay hindi ko matanggap sapagkat lagi akong nagpe-pray doon, lagi akong nag-share ng salita ng Diyos. So tinanggap ko, sabi niya, para hindi ko sila maipahiya, pero palihim kong ibinalik kung saan ko dapat na maibalik para patunayan na yung values ko bilang isang tagasunod ni Kristo ay hindi kayang takpan pa rin ng kahit ano pa man. 24 years old Ate Aileen o 25 years old siya? 25 years old. Pero ang tindi ng kanyang conviction, sabi niya, nakakatempt dahil malaking halaga. Pero hindi kaya ng aking puso, gusto kong mag-witness pa rin doon sa aking mga kasamahan na hindi ko naman sila ino-offend. Yan sabi niya, may paraan siya para hindi sila ma-offend. Ano po? At yun yung wisdom ng Panginoon. Si Pastor Nicao nanindigan din nung nasa POEA siya sapagkat yung glory ni Jesus Christ ay dinadala. Hindi lang sa loob ng church niya dinadala yon. Hindi lang sa Aldersgate Conference niya dinadala at isinisigaw yung glory ng Panginoon. Nung nasa POEA siya, marami ding mga challenges pero pinanindigan niya na talagang ang unang-una na dapat makita at marinig sa kanya ay si Jesus Christ. Nagkaroon ng mga devotion doon, mga prayer, Bible study. At hanggang may mga comment na sinasabi sa kanya, yan namang si Attorney Cow, ginagawang simbahan ng POEA. So ang sagot niya, not just the POEA, I want the whole Philippines to be the Church of Jesus Christ. Wow! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ang lahat ng mga mananampalataya ay gano'n ang conviction, totoong mayroong revival na magaganap sa ating bansa. Amen? Sapagkat ang revival, hindi yung revival worship sa church, kundi ang revival ay i-overflow natin yung glorious presence ng Panginoon saan man tayo naruroon at maraming magsusuko ng sarili sa ating Diyos. At kikilala kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. Wow, amen. Dan naalala ko rin po, gusto kong isama ngayon. Pwede bang tumayo kung nandito pa si kapatid na Lyric? Nandito pa ba siya? Tayo lang ngayon po. Kasi naglalakad ako last year dito sa area na to, bigla niya ako sinalubong, Pastor, can I pray for you? Yes, of course. So hindi ko na matandaan yung kanyang prayer, pero hindi ko makakalimutan yung ilang bahagi ng kanyang prayer. Sabi niya, Lord Jesus, thank you for the life of Pastor Robert. Thank you because he is a display center of your power and glory. Wow, sabi ko, tinanggap ko yon. I receive. And then Lord, gusto kong totohanin yon. Sabi ko, gawin nyo kung totoo na display center ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian, ng iyong glory, o aming Panginoon. At yun po yung lagi kong ipinagpepreno po, na yung declaration na yon ay maganap lagi sa buhay ko. Thank you for that prayer na nag-encourage sa akin. At hanggang hindi ko makakalimutan yon sapagkat nagmo-motivate sa akin yan kapag medyo may mga dilim-dilim nang nakikita sapagkat mas makita yung kaluwalhatian ng Panginoon. As followers of Jesus, it's our privilege, brothers and sisters, to reflect or to manifest clearly the glory of God. No need to cover our face because we are no longer slaves. Si Moses noon sa Old Testament ay tinatakpan niya yung kanyang mukha kapag lumalabas siya doon sa tent of meeting kasi para hindi nakikita ng mga tao na nag-fade na uli yung glory ng Panginoon. Mga plagues na pinadala yung Panginoon doon sa Egypt,
Ngunit nanatili pa rin nagmamatigas yung puso ng Faraon sapagkat yung gusto lang niya, yung kanyang sinusunod. Punong-puno siya ng kanyang sarili. Ang tao na punong-puno ng kanyang sarili ay hindi niya maririnig yung sinasabi ng ating Panginoon. Kanya wag nating punuin ng sarili natin, ng flesh, po, yung ating mga buhay upang marinig natin yung ating Panginoon. At doon ay napahamak yung napakaraming mga Egyptians, po, sapagkat ang tigas ng puso ng Faraon. Basahin po natin from Exodus chapter 7 hanggang doon sa ilang bahagi pa, makikita po natin yon. Kanya maging yung mga Pariseo sa Matthew chapter 23 verses 27 to 28, sabi rito, Jesus called the Pharisees whitewashed tombs, saying that although they look beautiful on the outside, sabi ko kanina yung panlabas lang maganda, the reality is what is in the inside, which Jesus said included dead men's bones and everything unclean, although they appeared to other people as righteous, they were full of hypocrisy and wickedness. Sapagkat yung puso nila ang tinitignan ng Panginoon na hindi nakakonect ng totoo doon sa puso ng ating Panginoon. So sa panahon natin ngayon, po pwedeng makita talaga na mayroong genuine na conversion sa atin. Si Paul, di ba, nagkaroon ng genuine conversion. Kaya talagang mula noong ma-encounter niya si Jesus doon sa Damascus, nabulag siya hanggang sa pinatay ng Panginoon yung kanyang flesh, nilibing ito at muling binuhay, po, yung glory na ng Panginoon, yung kanyang pinakikita lagi. Ang patotoo niya lagi si Jesus. Ang patotoo niya na nagpapagaling si Jesus. Ang patotoo na nagpapala sa iba't ibang kalagayan ay si Jesus. Sapagkat yung maturity ay nasa Kanya. Ang problema, marami kasing hindi mag-mature doon sa pananampalataya kasi may dalawang kurso na paborito. Narinig na nung iba to. Yung isang kurso na paborito niya ay BSDU. Balik sa dating ugali. So, sabi ni Pastor Ferdy kanina, Bishop Ferdy, gumraduate na tayo. So, yung isa naman, gumraduate na sa college, pero gustong-gusto pa rin niya yung kursong mag-MD, masahol sa dati. Kasi hindi na-maintain yung glorious presence at image ng Panginoon sa kanyang buhay. If our hearts are covered by darkness, we cannot see the light clearly and we cannot reflect it We cannot reflect it. Nagmamadali kasi ako dahil sa oras. Pero kaya nyo pa naman, kaya nyo pang mag-absorb. A deeper connection of our heart with the heart of God is needed. Kailangan nakakonect lagi yung puso natin sa Panginoon. Kasi kapag hindi nakakonect yung puso natin sa Panginoon, ang aawitin niya ay yung paboritong awit ng aking kakilala. Ang puso ko'y nagturugo at tila, At tila sumisikip ang dibdib ko pag nakikita ko kayo, na magkatabi kayo pala. So, yun yung kanta kapag hindi sa puso ng Panginoon nakakonect kasi laging may selos yan. Laging mayroong makikitang kapintasan at galit doon sa kanyang puso. Diba? So, hindi yun ang awit ng mga mananampalataya. Hindi yun, ang puso ko'y nagdurugo at tila sumisikip ang dibdib ko. So, hindi yun ang kanta sapagkat nakakonect tayo sa Panginoon. Ang kanta natin lagi ay yung pagpupuri sa Diyos. Hindi ba? Pupurihin ka, O Diyos, ang aking alay ay pagsamba.
kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Yan, tuloy nyo na. Yes, sapagkat nakakonect sa ating Panginoon. Meron akong kinounseling dati nung nasa isang church pa ako. Sabi niya, talagang laging nagpapapray. And then, hanggang sa isang gawain po, dawn prayer, dawn watch po doon sa church na yon. Nag-testimony siya na talagang naramdaman ko, sabi niya, na kinakailangan yung puso ko ay i-connecta sa Panginoon. Ngunit nung kinonekto ko na yung puso ko sa Panginoon, ay doon ko natuklasan na ang dami na palang kalyo ng aking puso, ang titigas na ng kalyo ng aking puso dahil sa pagkagalit ko, sa kawalan ko ng pagpapatawad, sa kawalan ko ng pag-appreciate sa mga ginagawa, maging ng aking pamilya, laging galit yung nakikita sa akin. At hiniling ko sa Panginoon, during the prayer of Pastor Robert, sabi niya, natanggalin ng Panginoon yung mga kalyong ito. Sabi niya, ang sakit-sakit habang tinatanggal ng Panginoon yung mga kalyo sa aking puso. Pero nung natanggal na lahat ng Panginoon, proseso po yung pinagdaanan niya. Ang sarap ng pakiramdam, sabi niya, sapagkat alam ko na yung puso ng Panginoon, puso ko ay magkaisa na. Amen. Sapagkat laging yun ang nais ng Panginoon. Yung isa naman, sabi niya, tinawag niya yung kanyang pastor. Pastor, after the worship, miyembro ito ng PAW team, naikwento ko na sa Grace dati. Pastor, pwede po bang pagkatapos ng service natin, tapos na po ang pagsamba, pamaya-maya lang ay samahan ninyo ako mag-Thanksgiving celebration tayo sa labas. Sama nyo na rin po ang wife ninyo, sa kami lang kabataan pa. Then gamitin na rin po natin sasakyan ninyo. Yan ang purpose nun. Sige, sabi niya. Then nung nasa sasakyan na sila, bakit ka nga pala magte-Thanksgiving, anak? Sabi, kasi po masaya ako. Mula nung totoong na-connect ko yung puso ko sa Panginoon. Dati kasi pupunta lang ako kapag yung may pagka-PAW na, kakanta ko sa PAW. Pero nung kinonect ko yung puso ko sa Panginoon, sabi niya, nabago talaga ako. Magse-celebrate po tayo, Pastor, sapagkat nakumpleto ko yung 52 Sundays na hindi ako umabsent sa church. So celebration po yon, sabi niya. Wow, sabi niya, ang gandang celebration niyan. Sana mas marami pa ang maging katulad mo. Yes, sana mas marami pa. Sana all. Diba? Dahil totoong nakakonect yung puso sa Panginoon, punong-puno ng pasasalamat at celebrate niya yung 52 Sundays na talagang hindi siya umabsent. So gawin nating challenge sa church yan na talagang bigyan natin pakainin natin sa labas yung mga ka-perfect attendance. Sino kaya ang financier? So pangatlo, mga kapatid, na de-destroy natin ay darkness of the spirit. So mind, heart, at yung spirit. So because it is very dangerous when a Christian is blinded with insecurities, hatred, pride, lust, envy, and unforgiving heart. Hindi po ba? Sapagkat kung meron siya ng mga bagay na yan, he is easy to be tempted and easy to persuade to create a new God. Pwede siyang gumawa ng bagong Diyos. Katulad ni Saul, di ba, hindi na niya sinunod yung instruction ng Panginoon sa kanya. It is an invitation for the evil spirit. At kapag wala sa atin yung Diyos, ay invitation yon for the evil spirit. And when the Spirit of Jesus is replaced, listen to this. When the Spirit of Jesus is replaced by other spirits, the church invites the enemy's spirit. So sa 1 Samuel 16:14, karanasan ni Haring Saul yung unang hari ng Israel. Now the Spirit of the Lord had left Saul. Kasi ibang spirit na
nawala yung spirit ng Panginoon sa kanya. And the Lord sent a tormenting spirit that filled with him depression and fear. So naging matatakotin na siya. Pero nagsimula lang yun din. Dapat pala dito ko kinanta yung selos, kasi nagselos siya kay David. Simula lang yon. Yung insecurities nandoon na. Kanya bantayan natin, yung isipan natin, yung puso, at upang hindi talaga ma-penetrate hanggang yung ating mga spirit. Then listen to this. Alam nating lahat ito, Saul tried to seek another way to overcome it. Kasi di na niya ma-overcome talaga by listening to the harp. At kapag tinutugtugan na siya ni David, dahil doon sa anointing, yung glory ng Panginoon kay David, nawawala yon. Pero pansamantala lang. Kasi away from God pa rin yung pamamaraan ni Saul ng mga panahon na yun. Hindi pa rin niya maibalik ng lubusan talaga yung puso niya sa Panginoon. Kanya yung glory ng Diyos ay tuloy ang nawala sa kanya. Sinabi ko rin sa Grace ito at sa ilang mga speaking engagement ko, don't be a punching bag of Satan. So nasabi ko na ito sa ibang mga speaking engagement ko po, don't be a punching bag of Satan. Kasi nga yung isipan natin, yung puso natin ay gusto niyang pasukin. Bibigyan niya tayo ng maraming takot, maraming alalahanin, o kaya naman ay hayaan mo na sila dyan, kayang-kaya na nila yan, at hanggang sa unti-unti na palang napapalayo tayo sa Diyos. Hindi ko na ganong i-expound dito. Alam natin kung ano yung ibig kong sabihin dito. But take note, brothers and sisters, Satan was already defeated more than 2,000 years ago. Kaya dapat hindi na tayo kayang daigin pa ng mga tactics ni Satan na yan. Sapagkat talunan na siya 2,000 years ago pa, pero bakit pinapayagan pa rin natin siyang manalo sa buhay natin bilang mga mananampalataya? So may isang, I think nabanggit din ni Pastor Chris ito kagabi. So pero hindi tatanggalin, ayoko na sanang ulitin, pero na-advance na rin nagawa ko itong message na ito. I love the way the Bible describes the life of Enoch. Sinasabi ng Biblia, Enoch walked faithfully with God 300 years. May nauna pang verse dyan. Pagkatapos niyang ipanganak, may panganak yung anak niyang si Methuselah, ay doon nagsimulang lumakad ng buong tapat si Enoch sa Panginoon 300 years, araw-araw. So I can say that the increasing glory of Jesus was with him. Araw-araw naging increase yung glory ng Panginoon sa kanya. Araw-araw ay minamanifest niya yung glory ng Panginoon. Enoch was very intimate with God. Sabihin nyo nga, intimate. At yan ang hamon ng Panginoon sa atin para may na-manifest talaga natin, para mawasak natin yung darkness of the mind, heart, and spirit, ay maging intimate tayo sa ating Panginoon. Yan po yung sinisikap ko na wag mawala yung aking excitement lagi tuwing umaga na mag-worship sa Panginoon. Wag mawala yung excitement ko na mag-pray. Wag mawala yung excitement ko na mag-devotion. Wag mawala yung excitement na gawin yung mga pinagagawa ng ating Panginoon. I praise God sapagkat simula noong 1993 na ako ay na-convert. Hindi nawala yung passion ko sa paglilingkod sa Panginoon. So intimacy, kanya sabi ko, intimacy with God is the greatest thing that we contribute in the ministry. Bakit? Intimacy is the greatest thing that we can contribute in the ministry. Sapagkat kapag ka-intimate tayo sa Diyos, kaya nating gawin yung mga pinagagawa ng Panginoon. Kaya nating patatagin yung relationship doon sa loob ng church. Kaya nating patuloy na palakasin yung mga nanghihina at yung mga tumalikod na sa Panginoon ay magagawa nating ibalik kasi intimate tayo sa Diyos, nauuna na siya, meron na siyang ginagawa lagi sa buhay natin. Kapag ka nag-declare tayo ay mangyayari yon. Pero kapag ka hindi tayo intimate sa Diyos ay wala pong power. Patotoo ni yung mga unang ginagamit ng Panginoon dati sa ministry, PAW team dito sa Aldersgate, nasa teachers camp tayo, si Pastor Joan
Hernandez. Si Sister Joan Hernandez. Sabi niya, talagang magaling siyang kumanta, ginagamit talaga. Pero may time sa buhay ko, sabi niya, na talagang meron akong hindi magawang awitin kapag kayo ng line-up ng PAW. Alam niyo po yung sabi niya, hindi niya maawit. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. So lalo na yung pinaka-refrain, sabi niya, and I'm desperate for you. Pinapatay doon niya yung mic niya sapagkat hindi naman totoo na desperate ako sa Panginoon. Hindi pa ako ganun ka-intimate sa Diyos nung mga panahon na yon. Kahit na nasa akin yung gift ng pag-aawit. So hindi ko maawit yon, sabi niya. Pero nung naging very intimate na ako sa Panginoon, ay napakaganda nung awit na yon. Wow, amen. Yes, maging yung mga awitin natin, lalong gumaganda yan kapag talagang intimate tayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Brothers and sisters, the glory of our life is Christ alone. Sabi doon sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Yes, yung salita yun na naging tao, ano po, we have seen His glory and His Jesus, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Yes po, at dina-expound din yan sapagkat alam natin na si Jesus yung tinutukoy dyan. Na yung mga salita na bibigkasin natin talagang magkaroon ng buhay at makita si Jesus, maramdaman si Jesus. Jesus must increase in our lives. Again, huwag tayong mapuno ng ating sarili, kundi punuin natin ang buhay natin, ang sarili natin ng ating Panginoon. When the increasing glory of God flooded our church, we will have a powerful ministry, signs and wonders will manifest. We will create impact in our surrounding communities. Amen po ba? So katulad ng LGI, hindi bang tindi kahit yung mga online gatherings nila ay maraming pinagagaling. Yung church so blessed ni Pastor Hiram, ang daming pinagagaling. Yung Radiance of God's Glory na Pastor Bishop Purdy, at maging alam ko sa Grace the Christ Center Church, laging patotoo, nasa labas pa lang po kami, naririnig namin yung mga awitan, ay hinihipo na kami ng Panginoon. At alam ko yung mga churches din natin, ganon. At isang nakikita kong church sa Nueva Ecija, church na Pastor Gilbert, every Sunday, napakaraming mga tao, bagong tao yung mga pumapasok doon. And then, sapagkat ang patotoo, tutuklasin namin kung ano ang mayroon sa church na ito. Bakit ang sasaya ng mga lumalabas sa church? Bakit tagumpay lagi yung kanilang mga gawain? Yes, dahil nahamon yung mga tao doon sa labas, tutuklasin nila kung ano yung mayroon doon sa church na yun. Tama, Pastor Gilbert? Yes. Lalo na kapag nakikita nila ng mga lumalabas ay ang sasaya ng mga mukha na talagang na-receive yung glory ng Panginoon doon sa lugar. Maraming patotoong gano'n pumapasok sa church. Ang tatanungin, bakit, sino po nag-invite sa inyo dito? Wala po, pero kasi nakikita namin ng saya ng mga lumalabas sa church na ito tuwing 11:30 na ng Sunday. Kanya sabi na yung mag-asawa, tuklasin nga natin kung bakit ganyan yung mga mukha ng lumalabas sa church na yan. Kasi yung glory ng Panginoon ay nasa kanila. Yes, hayaan nating ibuhos ng Panginoon yung glory niya sa atin at maging sa mga churches natin, mga minamahal na mga kapatid. This is the season of increasing glory. Pinuno tayo ng pinuno ng Diyos ng kanyang glory sa lugar na ito. Pwedeng tawagin na yung worship team natin. What's next? Ang tanong po, what's next? Ang sabi doon sa Isaiah chapter 60 verse 1, dito ko gustong sagutin yung what's next na tanong. Sabi ng Panginoon, mahabang panahon na sinasabi pa rin niya sa atin ngayon, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa atin.
Kanya nga, saan man tayo dalhin ng Panginoon, yung kanyang glory nandun. At saan man tayo mission, ipadala ng Panginoon, ay magiging pagmamayari ng Diyos yung lugar na yon. Gusto ko pong ipakita yung mga picture. Ano po, yung unang picture ay nag-establish ako ng Bible study doon sa Maybank, Valenzuela. Pero nakita ko yung mga pulis na nandoon sa Karuhatan area. Tinawag ko sila, nagpakilala akong pastor. Pumayag naman sila, nag-short devotion kami doon sa tabi ng Maybank. Pinag-pray ko sila at yan po ay yung glory ng Panginoon nandoon hanggang sa humiling sila na magkaroon na ng gawain sa kanila. At yung mga sumunod po, yung picture, nag-courtesy call na ako doon sa kanilang hepe, letter C, Kayaban, pangalan ng mayor doon. West, tapos V, Valenzuela raw. So yan, dahil pumayag yung chief of police nila, yan, nagtuloy-tuloy na yung ministry. Yan po, marami ng mga kapulisan na nararamdaman nila yung glory ng Panginoon. Sige po, tuloy-tuloy lang. Yung susunod, sa Caloocan na to, Valenzuela pa rin yan. At hanggang sa in-extend yung glory ng Panginoon doon sa PNP, Caloocan. Maraming mga pictures yan. And then, maging yung mga security guards na sinasabi kanina ni Pastor Oliver, sapagkat hindi natin pwedeng sarilinin yung glory ng Panginoon sa loob ng church natin. Ima-manifest natin yan. Yung mga security guards, inaabangan nila yung every Sunday na ministry sa kanila. Wow, praise God. Marami akong mga pictures sana ng iba't ibang mga ministries doon ng Grace the Christ Center Church, pero hindi ko na kayang ipakita ngayon. Again, this is the season of increasing glory. What is the challenge of God for us? No po. Ang challenge ay patuloy na makita si Jesus sa ating lahat. Gusto kong magtapos dito bago ko pauwitin yung naikwento ko na to sa mga UFCTC sessions dati, mga nag-attend ng UFCTC. Mga mahatagal na panahon na meron pang UFCTC noon. Si Naninang Olive, buhay pa si Mami Edeng Juani. Inutusan niya kaming mag-GR doon sa isang area sa may Nueva Vizcaya. May mga kasama po ako. Ako yung unang maghapon kasi nga kailangan kong umuwi kinabukasan. Kanya yung isa naman sa susunod. And then, pero nung may pakilala na ako doon sa mga tao ron, sa mga workers, ang layo nila, ganyan din ang mga upuan, monoblocks. Nandito ako sa area na to, pero yung mga tao ayaw lumapit. Parang inis na inis pa sila, sino ba itong mga to? Parang tuturuan tayo ng kung ano-ano. Kasi dinala ako ng bishop doon. Nung malis na yung bishop, parang wala na rin silang gana doon sa gawain. So meron akong nakaprepare na lesson, pero sabi ng Panginoon sa akin, wag mo nang ituloy yan. So mawit na lang ako ng umawit. So patitigilin ko muna ito dahil iba yung background nila. Hanggang sa nung awitin ko po yung let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Nakita ko nagliliwanag doon sa kabuuan ng gawain. Sabi ng Panginoon sa akin, umawit ka pa, hindi naman ako mga awit. Kung ano yung lalagay ng Panginoon sa puso ko ay pinaawit niya hanggang sa inawit ko na, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Nakapikit ako hanggang sa napadilat ako dahil kumakanta na rin sila at dala-dala nila yung kanilang mga upuan, nakaganyan. Lumalapit na doon sa harap kasi pinuno ng Diyos ng kanyang glory yung buong lugar na yon. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa Diyos ay nabago yung mga mindset, and that is the glorious presence of God. We need to manifest the glory of God. The increasing glory of God this year, 2025 and beyond. And let us overflow Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, tumayo tayo at patuloy po tayong mag-worship sa atin pong Panginoon. Amen. God bless everyone.